Nakatakdang ibalik sa Estados Unidos ang missile system na unang dinala sa Pilipinas noong buwan ng Abril, 2024 para sa Balikatan Joint Military Exercises. Sa isang panayam, kinumpirma ni Army spokesperson, Colonel Louis Di Maala na ibabalik na sa US ang Typhoon weapon system nito. Ang naturang missile system ay may kakayahang magpalipad ng SM-6 anti-aircraft missiles na may operational range na 240 km, at Tomahawk land attack missiles na may operational range na 2,500 kilometro. Ang naturang missile system ay posibleng ibalik na sa US pagsapit ng Setyembre, 2024. Maalalang ilang bansa ang bumatikos sa ginawa ng US na pag-deploy ng naturang missile system sa Pilipinas, kabilang na ang China at Russia. Sa naunang pagpupulong nina Chinese Defense Minister Dong Jun at US Defense Minister Lloyd Austin noong May 2024, inihayag ng Chinese Minister ang pagtutol sa deployment nito sa kadahilanang banta ito sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Una ring ibinunyag ni Russian President Vladimir Putin ang pagde-deploy ng naturang missile system sa bahagi ng Denmark, bago pa man ang pagdadala sa Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan ngayon mga sangkay natatakot na baka daw po magkaroon na po ng giyera ang Pilipinas at China sapagkat nakikita naman po natin yung pag-escalate o nangyayaring gulo ngayon, no? At marami nga po ang nagkukomento mga sangkay, mababasa po natin sa social media na nag-aalala. Well, may sagot po dyan yung Armed Forces of the Philippines. Ang tanong, talaga nga bang makikipagdigma itong Pilipinas laban sa China o ang mga sundalo po natin? So ito mga sangkay, tingnan po natin ang balita kasi may iba na nag-worry po talaga sa nangyayari ngayon sa Pilipinas at China. Ngayon, may sagot po dyan ang general ng sandatahan ng Pilipinas. Ayon po dito, pangamba ng publiko sa posibleng giyera bunsod sa Sigalot o ng Sigalot sa West Philippine Sea. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines. Paano pinawi? Ano ba? Tinanggal ba? O pinakalma nga ba? Well, tingnan po natin. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Okay. Hindi daw kailangan magpanik. Ito naman po yung lagi kong pinapaalala lagi sa mga solid sangkay. No? Mga nanonood dito. Shoutout na pala sa lahat ng solid sangkay. Kung ikaw ay solid sangkay, i-comment po sa ibaba, #solid sangkay. Alright? Maraming salamat sa inyo. So, ayun nga mga sangkay. Ito po yung sinasabi natin lagi. Na, kapag mayroon pong balita about Pilipinas at China, kalma lang. Kalma lang po. Okay? Ikalma lamang po ang ating mga sarili. Kagaya po ng pasabog ni Amy Marcos na nakatutok na daw po sa atin yung missile, yung hypersonic missile. Ang missile mga sangkay ng China na advance, na mas mabilis pa po sa speed of sound. Okay? So ngayon, mga sangkay, marami po ang nag-worry tungkol dyan. Pero, ang tanong kasi doon, totoo ba o saan nga ba niya nakuha yung information? Ngayon, ayon po dito sa AFP, lahat daw po ay kontrolado pa. Okay? Nasa control pa po mga sangkay at wala pong dapat ipangamba ang mga kababayan po natin. Hindi rin po natin masisi ang mga kababayan po natin. Diba? Kasi, syempre, nakikita po nila yung ginagawa ng China na talagang nambubuli po eh. Talagang dinudot-dot po tayo. Pero mga sangkay, kalma lamang po tayo. Okay? Huwag po tayo magpapanik eh. Kasi ang dahilan, mga sangkay, kung bakit may mga taong nagkakaroon ng heart attack o kaya nagkakaroon ng depression or anything, mga sangkay, dahil po sa fear. O kaya nagpapanik, no? Pag nagpanik ka mga sangkay, malaking problema yan. Mismo ikaw, mamaya hindi ka na makatulog kasi nga iniisip mo, at any moment, pwedeng may lumipad na nuclear, pwedeng may lumipad na jet fighter from China, no? Well, mga sangkay, relax lamang po tayo ayon po sa general. Hindi po magkakagera. Hindi daw po magkakagera. Gets na ba? Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Basta ang sabi po niya, hindi po magkakagera. Ilista nyo na lang mga sangkay, wala pong gera, hindi daw po magkakagera. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Kontrolado ang sitwasyon sa bansa. Okay, ilista nyo na rin mga sangkay. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Okay.
Okay. Marami kasing ganito mga sangkay. Nakikita ko rin po yan sa Facebook. No, at iba pang mga article na may mga ganitong klaseng wala pong katotohanan yan. Okay, inano po yan? Binara mismo, sinupalpal ng general. Wala aniyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Diba? Yun po ay, I hope na nagigets yun ang mga sangkay. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat. Kahit China, mga sangkay, kapag nagkagera, sa tingin nyo ang China, hindi po sila maaapektuhan sa ganyan? Naku po, guys, tandaan po natin, kapag nagkaroon ng digmaan, wala naman talagang totoong panalo dyan kasi pare-parehas kayong bagsak. So, halimbawa na lang, sumugod ang China dito. Sa tingin nyo, hindi rin susugurin ng China ng mga kalaban niyang bansa like India, Japan? Amerika, habang tumutulong ang Amerika dito sa Pilipinas, ang India at Japan pwede pong sumugod bigla sa China. Kasi yung mga mortal po niya yung kalaban. Naghihintay lamang po yan ng ng na galaw ng China. Kaya nga ngayon, all out po yung suporta ng Japan sa Pilipinas Kasi gusto nila makita sa China na, hey, andito kami. Papalag kami sa inyo. Subukan nyo lang. Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Diba? Yun ang sinasabi po natin. Dahil wala pong mananalo sa gera. Tama ako. Diba? Si General na mismo ang nagsabi, wala pong mananalo sa gera. Diba? Pare-parehas, bagsak yung ekonomiya kapag, diba? Nuclear war po ang susunod na gera Diyos me, marimar. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya Ako mga sangkay, maniniwala akong matitino ang China at nagwawala lamang sila dito sa Pilipinas dahil andito ang Amerika. Maniniwala ako sa rason na yan kung hindi nila ginagawa yan sa Japan at India. Kasi ginagawa rin po nila yan sa Japan at India, hindi nga lang sila makapalag kasi nga pumapalag sa kanila. So, dahil ang Pilipinas po yung madali po nilang maapi kasi wala naman tayong gamit sa karagatan, tayo ang pinag-iinitan. Pero kung marami po tayong mga pandigma sa karagatan, aatras yung mga yan Papayag ba silang mawasak po yung magandang pagpapatakbo sa kanilang ekonomiya nitong China? Shmi marimar. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panic na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon. Yun, tama yun. Siniguro rin ng AFP na sa kanilang hanay ay patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagpapaigting ng kanilang mga kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa anumang banta. Jed Neresina, UNTV News. Okay, so ayan mga sangkay, I hope na klaro na po sa ating lahat. Hindi po makikipaggera. Okay, walang gera na paparating ayon po sa AFP.